Sa liblib na lugar sa kabukiran ng Hapon, tinutulungan ng 5 taong gulang na si Minato ang kanyang lolo na mag-ayos ng ilang bagay sa kanilang bahay ng angkan ng ama. Buong sigla niyang bitbit ang mga paso ng bulaklak papunta sa dambana sa loob ng bahay, hindi nalalaman na may isang batang babae na naglalaro ng bola sa kabilang silid. Sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang lolo na ilagay ang mga paso ng bulaklak sa ilalim ng dambana at pagkatapos ay naglagay din siya ng 2 pakete ng merienda doon, habang nagdarasal siya kasama ang kanyang lolo pagkatapos niyon. Narinig niya ang tunog ng batang babae na tumatakbo sa likuran niya, ngunit nang lumingon siya, wala namang tao. Ibininalak niya ang kanyang atensyon sa altar, at sa kanyang pagtataka, naglaho na ang mga merienda. Tinanong niya ang lolo niya kung bakit niya kinain lahat ng napakabilis kahit may diabetes siya, pero noon din ay lumingon siya at nakita ang nakakatakot na batang parang manika na tumatakbo palayo. Lumingon siya kay Minato para magpasalamat ng nakangiti at pagkatapos ay naglaho sa hangin. Natakot si Minato at kumapit sa kanyang lolo para sa kaligtasan, pero labis na natutuwa ang matandang lalaki dahil sa wakas ay nakakakita na ang kanyang apo ng mga espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sinasabi niya kay Minato na ang mga mabubuting espiritu pa lang ang nakikita niya sa ngayon, pero sapat na yon. Tinanong ni Minato kung sino ang kakaibang babae kanina at sinagot ng kanyang lolo na siya ay isang espiritu ng bahay na naninirahan sa lugar na ito sa loob ng ilang siglo. Pinakiusapan ng matandang lalaki siya na huwag magalit kung minsan ay ninanakaw ng malikot na espiritu ang kanyang merienda, at sa halip ay aktibong ibahagi ang kanyang merienda sa kanya. Sinasabi niya kay Minato na mayroon siyang regalo na hindi alam ng karamihan ng tao, at balang araw, tiyak na makakatulong ito sa kanya. Mabilis na lumipas ang 15 taon. Si Minato ay isa ng nasa hustong gulang na nakakuha ng kanyang unang trabaho bilang katiwala ng isang inabandunang bahay. Bumaba siya ng bus sa isang malayong nayon na may luntiang kapaligiran at mga palayan hanggang sa abot ng tanaw. Sinusundan ni Minato ang iginuhit na mapa upang marating ang kanyang patutunguhan sa pamamagitan ng mabagal na nayon. At hindi nagtagal ay narating niya ang isang marangyang mansyon na umaapaw sa masamang aura. Akala ni Minato ay namamalikmata lang siya kaya kinuskus niya ang kanyang mga mata, at nawala ang masamang aura sa kanyang paningin. Hindi niya ito pinansin at lumapit upang buksan ang pinto, ngunit nang dumampi ang kanyang ginuhit na mapa sa masamang aura ay lumiwanag ang kanyang sulat kamay at naglaho ang masamang aura. Nakaramdam din si Minato ng kaunting pagkabigla, ngunit inakala lang niyang ito ang naipong static charge sa tarangkahan. Ngunit ang ikinagulat niya ay biglang kumupas ang kanyang sulat kamay. Noon din ay tinangay ng malakas na hangin ang piraso ng papel mula sa kanyang mga kamay patungo sa kagubatan. Ang papel ay tumama sa isang nakalimutang dambana sa ilalim ng isang dambuhalang puno at nililinis din ang masamang aura na nakapaligid dito. Ang Diyos na naninirahan sa loob nito ay nagising mula sa kanyang malalim na pagkakatulog. Samantala, inikat ni Minato ang bahay at natuklasan niyang mayroon itong medyo malaking hardin at kakailanganin niya ng tulong mula sa isang propesyonal para tanggalin ang mga damo. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtrabaho, gumagawa ng mga memo at listahan ng gagawin habang binubuksan ang mga kahon at nakikipag-usap sa kanyang ina ng sabay-sabay tulad ng isang pro sa multitasking. Tinanong siya ni Minato kung siya nga ba talaga ang pinakamagaling na tao para mag-alaga ng ganoong kalaking bahay at sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang malayong tiyuhin ng kanyang ama ang nagtayo nito bilang kanyang tirahan sa pagreretiro. Ngunit namatay siya bago pa man makapagretiro, kaya inaalagaan nila ito bilang pamilya. Tinanong ni Minato kung bakit hindi pa nila ibenta ang bahay na ito dahil ito ay isang pangunahing ari-arian, at sumagot siya na mayroon na silang ilang taong pinatingnan nito. Ngunit lahat sila ay tumanggi nang hindi sinasabi ang mga dahilan. Naging abala si Minato sa paglilinis ng bahay matapos ang tawag, hindi niya alam na bumalik na ang masamang enerhiya mula sa nakaraan. Naakit ito sa mga tala na ipinaskil niya sa refrigerator, ngunit sa sandaling mahawakan ng masamang aura ang sulat kamay ni Minato, agad itong nalilinis. Samantala, natapos ni Minato ang paglilinis ng bahay at muling pumunta upang tingnan ang hardin. At sa gulat niya, may iniwan na isang bungkus ng bulaklak doon. Nalilito siya kung sino ang mag-iiwan sa kanya ng mga red along pambati na ganito nang makita niya ang mukhang aso sa mga palumpong na kaagad naglaho. Kinabukasan, tinawag ni Minato ang isang hardinero na nagtanggal ng mga damo para sa kanya at pagkatapos ay tinanong kung gusto niyang magtanim ng mga bulaklak sa kanyang hardin.
Sinabi ni Minato sa kanya na tagapag-alaga lang siya kaya hindi siya makapagdesisyon ng ganyan at bahagyang nawala ng gana ang hardinero dahil doon. Bigla, isang masamang aura ang bumalat sa kanyang balikat at nagreklamo siya na 1 linggo nang sumasakit ang kanyang balikat. Nagkataon, isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Minato ang lumilipad patungo sa kanya nang sabay at nililinis ang masamang enerhiya na nag-aalis ng sakit ng hardinero. Naisip ni Minato na may topak siguro ang lalaking ito para umasta ng ganito sa harap ng mga estranghero, ngunit napansin niyang muling kumupas ang kanyang sulat kamay at may ligaw na damo na nakalagay sa kanyang balkonahe. Tinanong niya ang hardinero kung siya ang nagdala nito ngunit itinanggi nito, kaya napaisip si Minato kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na ito. Kinabukasan, nakakita siya ng ilang ligaw na prutas sa kanyang balkonahe at nakita ang sulyap ng isang bagay na lumundag sa kanyang bakod. Naaalala niya rito ang panahon kung kailan ang batang espiritu ay nag-iwan ng isang 4-leaf clover bilang pasasalamat para sa mga merienda at na-realize niya kung ano ang nangyayari. Nagpasya siyang maghanda ng ilang regalo para sa hindi kilalang espiritu at agad na namili ng alak at matatamis. Habang inilalatag niya ang mga ito sa kanyang beranda, naiisip niya kung magugustuhan ito ng espiritu. Noon din, dumating ang espiritu doon at nang maamoy ang masasarap na amoy, inihayag nito ang tunay nitong anyo ng isang marilag na puting aso. Binati ng espiritong aso si Minato, na natarante sa pagkakita ng isang hayop na nagsasalita, ngunit nasaktan ang aso doon, idinedeklara na siya si Yama, ang Diyos ng kalapit na bundok. Agad na kumalma si Minato nang marinig yon dahil halata namang mas malamang na makatagpo ng Diyos kaysa makakita ng asong nagsasalita. Nagulat si Yama sa pagiging kampante ni Minato tungkol sa pakikipagkita sa isang Diyos. Ngunit mas nausisa siya sa mga bagay na nasa harapan niya. Sinabi ni Minato na binili niya ang mga ito upang pasalamatan siya sa mga regalong iniwan niya kanina at agad na nagsimulang lasapin ni Yama ang ilang pritong karne. Tinanong siya ni Minato kung gusto rin niya ng alak, ngunit sinabi ni Yama na nagpapalakas pa siya, kaya't sinabihan siya ng manggagamot ng espiritu na huwag uminom ng alak. Nagbuhos si Minato ng tubig para sa kanya sa halip at matapos itong inumin, pinasalamatan ni Yama si Minato sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Yama na habang siya ay nanghihina, lumakas ang masasamang espiritu at sinakop ang buong nayon. Pinigilan pa nga siya, ngunit pagkatapos ay nilinis ni Minato ang lahat ng masamang enerhiya at pinalaya siya. Hiniling ni Minato na ipaliwanag niya pa, at sumagot si Yama na ang sulat kamay niya ay nagpapalabas ng kasamaan. Lahat ay malinaw na ngayon kay Minato, ngunit sa sandaling iyon ay bumalik ang hardinero dahil nakalimutan niya ang isang kasangkapan. Nagulantang si Minato at nagtaka kung paano niya ipapaliwanag ang napakagandang lamaking tuta na ito na kasama niya. Ngunit lumabas na, walang sino man maliban kay Minato ang nakakakita kay Yama. Minato agad napansin na walang laman ang mangkok ni Yama at nagpasya siyang buhusan nito ng sparkling water sa halip na ordinaryong tubig. Nagulantang si Yama nang matikman ang sparkling water at tila nagustuhan niya ang epekto ng inuming may bula sa kanyang katawan. Habang umiinom, tinanong siya ni Minato kung paano lalabanan ng kanyang sulat kamay ang masasamang espiritu. Tinanong siya ni Yama kung may nakapuri na ba sa kanyang sulat kamay at naalala niyang matagal na ang nakalipas, may isang estranghero ngang pumuri sa kanya. Inukit niya ang isang nameplate para sa negosyo ng hot spring ng kanyang pamilya dahil ito ay isang takdang aralin. Isang araw, sinabi sa kanya ng isang misteryosong customer na mayroon siyang napaka-espesyal na sulat kamay at sinabi niya, huwag kailanman alisin ang nameplate. Hinikayat niya si Minato na gumawa pa ng maraming nameplate para sa kanyang bahay at hiningi pa na gumawa siya ng isa para sa kanya. Napagtanto ni Yama na ang misteryosong lalaki ay may kakayahang makakita ng espiritual na enerhiya at sumagot si Minato na labis siyang nahikayat ng kanyang mga salita kaya ngayon ang paggawa ng nameplate ay kanyang libangan na. Nakagawa na rin siya ng ilan para sa bahay na ito at sinabi ni Yama sa kanya na agad itong ilagay sa harap at likod na pintuan ng bahay. Sa sandaling gawin yun ni Minato, isang malakas na harang ang nabuo sa paligid ng bahay. Nagulat si Minato dito at ipinaliwanag ni Yama na ang harang na ito ay pipigil sa anumang uri ng masamang enerhiya sa paglapit sa bahay na ito. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita si Yama kay Minato upang kumain ng merienda. Bigla siyang nagsimulang lumiwanag habang kumakain at nagtataka si Minato kung mag-e-evolve ba siya tulad ng isang Pokemon.
Sinabi ni Yama sa kanya na bumabalik ang kanyang kapangyarihan dahil pinapakain siya at ginagalang ni Minato, at nagpa siya si Minato na bigyan siya ng mas mataas na paggalang kaysa karaniwan upang mas magliwanag siya. Gayunpaman, hindi niya kayang hawakan ang lahat ng banal na liwanag na yun at hiniling niya kay Yama na patayin ito. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng nayon, isang grupo ng mga exorcist ang nakikipaglaban sa masasamang espiritu sa isang abandonadong bodega. Ang kanilang pinuno ay nagawang burahin ang halos lahat ng masasamang espiritu, ngunit isa sa mga ito ang nakatakas at nagtungo sa pangunahing nayon. Hinabol ito ng pinunong exorcist at nag-aalala na sasalakayin ng espiritu si Minato dahil nakaharang siya sa dinaraanan nito, ngunit nakakagulat, naglaho ang espiritu sa sandaling tumama ito kay Minato. Nagulat ang exorcist nang makita ito at tinanong si Minato kung ayos lang ba siya. Si Minato ay malapit nang umiyak dahil naglaho lang ang kanyang listahan ng bibilhin at ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang isinulat niya rito. Hindi pa maipaliwanag ng exorcist sa kanya ang kahit ano. Kaya tinulungan niya si Minato na alalahanin ang kanyang listahan ng bibilhin sa pamamagitan ng paglalaro ng hulaan ng kilos kasama niya, habang ang nalinis na masamang espiritu ay gamulong palayo bilang isang kumikinang na bowl ang pilak. Kasabay nito, si Yama ay nag-iisa sa bahay ni Minato at ang bakante at tigang na hardin ay personal na hindi niya nagustuhan. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ayusin ito at kinaumagahan, nagising si Minato na may berdeng damo at mga loang punong-puno ng tubig sa kanyang hardin. Siya ay nabighani sa tanawin at pinasalamatan si Yama sa regalo, ngunit nagulat siya nang makita niya na lumiit ang Diyos ng bundok. Sumagot si Yama na lumiit siya dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit babalik siya sa normal na laki sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw pagkatapos noon, huminto na si Yama sa pagpapakita sa lugar ni Minato. Nag-aalala si Minato para sa kanya, nang isang araw ay nagpakita muli si Yama, ngunit sa pagkakataong ito, mas lalo siyang lumiit. Nagulat si Minato nang makita yun at tinanong kung gaano karaming kapangyarihan ang ginamit niya upang maging tuta muli, at sa sandaling yun, 3 hybrid na Ardilla Beaver ang tumakbo papalapit sa kanya. Kinabahan si Minato, iniisip na nagkakaroon ng kakaibang relasyon si Yama sa kanyang espiritong asawa at nagkaroon sila ng mga espiritong anak, ngunit sinabi ni Yama sa kanya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga tagapaglingkod para sa kanya. Ang mga tagapaglingkod ay nagpakilala bilang Seri, Thorai at Otsu at nagpasya si Minato na tratuhin sila sa ilang masarap na panghimagas para sa kanilang unang pagkikita. Ang 3 minion ay nalusap ang mga matatamis at idineklara na si Minato ang kanilang pinakamatalik na kaibigan sa mundo. Kumain sila ng marami at nakatulog sa balkonahe at samantala, nabawi ni Yama ang kanyang kapangyarihan at orihinal na sukat. Nararamdaman niya na may bisita si Minato at ito pala ay ang parehong exorcist mula noon, na pinagpapawisan ng husto sa pagkakita ng banal na enerhiya sa paligid ng mansyon. Pinapasok siya ni Minato at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Haruma, isang propesyonal na exorcist. Nahihirapan si Minato maniwala na totoo nga ang mga exorcist at sinabi ni Haruma na marami siyang mas malaking kapangyarihan kaysa sinumang nakilala niya. Ipinaalala niya kay Minato kung paano nito nang hindi niya nalalaman ay nilinis ang isang masamang espiritu sa palengke at sinabing kamakailan, dumarami ang bilang ng masasamang espiritu at wala silang sapat na exorcist para harapin ang mga ito. Kaya naman gusto niyang bilhin ang mga anteng-anteng ni Minato, ngunit sinabi ni Minato na wala siyang anuman. Sinabi ni Yama sa kanya na gusto ni Haruma ng papel na may sulat kamay niya at pagkatapos ay isiniwalat na walang sapat na espiritual na kapangyarihan ang exorcist para makita siya. Sinabi ni Minato kay Haruma na listahan lamang ng kanyang pinamili ang mayroon siya, na ikinagulat nito. Hindi siya makapaniwala na sapat na ito para magpalayas ng espiritu, ngunit yun lang ang alam ni Minato kaya siya nagpa siya na gumawa ng ilang anteng-anteng para kay Haruma. Isinulat niya ang mga pangalan ng paborito niyang adult actresses sa mga pahina, at nailura ni Haruma ang tsaa niya dahil umaasa siya sa isang spell o kung ano paman. Gayunpaman, nakita niya na ang sulat kamay ni Minato ay kumikinang na may hindi kapani-pani walang dami ng espiritual na enerhiya at malugod niya itong tinanggap. Nag-alok siya ng isang makapal na tumpok ng pera bilang bayad ngunit tumanggi si Minato, na sinasabing nagsulat lang siya ng kung ano-anong bagay sa papel.
Ayaw sumuko ni Haruma at iginiit na tanggapin ni Minato ang perang ito bilang paunang bayad at nang sabihin ni Yama sa kanya na tanggapin ang pera, huminto si Minato sa pagtutol. Gayunpaman, pakiramdam niya ay nilalamangan niya si Haruma, kaya gumuhit siya ng pentagram sa kanyang kamay para sa karagdagang swerte. Noon din, nakatanggap si Haruma ng tawag mula sa kanyang ahensya at agad siyang sumugod upang tulungan silang labanan si Ghost Freak mula sa Ben 10. Sinabi ng kanyang mga kasamahan sa kanya na kahit siya ay hindi kayang labanan ang ganoong kalakas na espiritu mag-isa at si Haruma ay nataranta habang sinasalakay siya ng espiritu. Ngunit bigla na lang, umilo ang pentagram sa kanyang kamay at agad na naglaho ang masamang espiritu. Ilang araw pagkatapos, kinakalkula ni Minato ang kanyang kita at gastos at sa madaling salita, wala siyang pera tulad ko. Tinitingnan niya ang kisame na parang may magsasabi sa kanya kung ano ang gagawin at iniisip kung paano siya binigyan ni Haruma ng malaking halaga ng pera pero mabilis niya itong naubos. Ang mga dahilan sa likod niyon ay ang kanyang mga bisita at ang kanilang pagkatakam sa masasarap na merienda. Pinapanood ni Minato ang 3 alipores ni Yama na kumakain ng masasarap na tinapay na may palamang cream at nagpapasalamat sila sa kanya. Sinasabi nilang siguradong mahal ang ganoong kasarap na merienda at sinasagot niya na hindi nila kailangang mag-alala tungkol doon dahil gusto niyang ang kanyang mga bisita ay mayroon lamang pinakamataas na kalidad na mga produkto. Kasabay nito, nag-e-enjoy si Yama ng ilang tradisyonal na hapon na matamis mula sa isang 200 taong gulang na tindahan na malaki rin ang gastos. Hindi masabi ni Minato sa kanyang mga bisita na nalulugi na siya dahil sa katakawan nila at hindi rin siya makabili ng murang gamit, dahil nagtatampo sila kapag nakakakita ng mababang kalidad na bagay. Hindi alintana yon, patuloy na kinakain ni Yama ang kanyang mga merienda nang bigla, napansin niya ang isang misteryosong nilalang sa lawa ng hardin. Kinabukasan, pumunta si Minato sa palengke para mamili ng pagkain at huminto sa harap ng isang kafe na naghahanap ng mga part-time na manggagawa. Naisip niya kung dapat siyang maghanap ng trabaho para makabili pa ng mas maraming merienda para kay Yama at sa kanyang mga alipores, ngunit napagtanto niya na hinding-hindi siya kikita ng sapat na pera sa isang part-time na trabaho. Bigla, nakakita siya ng isang raffle na nagaganap sa malapit at bumili ng tiket para subukan ang kanyang swerte. Nanalo siya ng unang premyo sa una niyang pagbunot pa lang at nakakuha ng 100,000 yen bilang kanyang gantimpala. Nagulat ang lahat doon at napagtanto ni Minato na magagamit niya ang perang ito para makabili ng dekalidad na alak para kay Yama. Nagpunta siya sa isang tradisyonal na tindahan ng alak, iniisip na makakabili siya ng isang bagay na talagang kamangha-mangha, ngunit pagkapasok pa lang niya sa tindahan, binuhusan siya ng mga empleyado ng konfeti sa mukha dahil ngayon ang kanilang ika-333 anibersaryo at siya ang kanilang ika-333 customer sa araw na yon. Binabati nila siya sa pagkapanalo ng isang espesyal na set ng alak at hindi maintindihan ni Minato ang nangyayari. Pag-uwi niya sa bahay, puno ang kanyang mga kamay ng iba pang bagay na napanalunan niya dahil sa swerte niya. Tinanong niya si Yama kung ito ba ay resulta ng kapangyarihan niya dahil kailangan mong maging paboritong anak ng Diyos para sa antas na ito ng swerte. Sumagot si Yama na hindi ito ang kapangyarihan niya, kundi ang kapangyarihan ng isa pang banal na bisita. Itinuro niya ang isang pagong na may maliit na isla sa likod nito na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato sa lawa. Sinabi ni Yama kay Minato na ito si Reiki, isa sa 4 na banal na hayop na nagdadala ng swerte. Nagulat si Minato na mayroon na naman siyang banal na panauhin at tinanong kung bakit narito ang banal na pagong. Sumagot si Yama na sinabi ni Reiki na nakatanggap siya ng tulong kay Minato at narito siya upang magpasalamat. Nagulat si Minato na marinig ito at sinabing nagkakamali marahil si Reiki sa pagkakakilanlan sa kanya dahil hindi niya maalala na nakatulong siya sa anumang pagong sa buhay niya. Ipinaalala ni Yama sa kanya na nang hindi sinasadya niyang paalisin ang isang masamang espiritu sa palengke, pinalaya niya si Reiki, na nakulong ng masamang espiritu. Ipinaliwanag din niya na ang sunod-sunod niyang swerte ay dahil sa banal na pagong ngunit ayaw maniwala ni Minato. Sa mga sandaling yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, na labis na nag-aalala dahil sumali si Minato sa isang loto bago siya lumipat at kalalabas lang ng mga resulta. Sinasabi niya rito na nanalo ito ng 1,000,000 yen at sa wakas ay naniwala si Minato na nagdala sa kanya si Reiki ng napakalaking swerte. Lumuhad siya upang pasalamatan ang Diyos ng swerte at sinabi ni Yama na gustong manatili ni Reiki sa kanyang pond.
Tinanong ni Minato si Yama kung ayos lang ba yun sa kanya dahil siya ang nauna rito at sumagot ang Diyos ng bundok na ito ang hardin ni Minato at siya lamang ang may karapatang magpasya niyon. Walang problema si Minato sa pagpapatuloy ng isang Diyos ng swerte sa kanya at nagpasya siyang salubungin. Reiki kasama ang espesyal na alak na napanalunan niya kanina. Pagkakita ng pagong sa bote ng alak, nagiging parang kidlat siya at lumilitaw mismo sa tabi ni Minato, na nagsasali ng alak para sa kanya. Sinimulan nitong sarap na serepe ni Reiki at upang pasalamatan si Minato sa napakagandang inumin. Binigyan niya ito ng ilang espesyal na buto bilang regalo. Natutuwa si Minato na mayroon siya ng mga ito at nagpasya siyang itanim ang mga ito sa kanyang hardin. Binalaan siya ni Yama na ang mga halaman ay magiging mataas kaya dapat siyang pumili ng bukas na lugar at sumunod naman si Minato. Nang matapos na siyang magtanim ng buto, tinanong niya si Yama kung anong uri ng buto ang mga iyon at nagulat ang kambing bundok sa kahangalan nito dahil hindi nito tinanong ang tanong na ito ng mas maaga. Malakas ang loob niyan mula sa isang taong tumatangging sagutin ang tanong at sinasabi kay Minato na malalaman niya ito kapag lumaki na ang halaman. Kinabukasan, naglabas si Minato ng merienda para kay Yama nang makarinig siya ng kakaibang boses na nagtatanong kung maaari rin silang humingi. Tumingala siya at nakita ang isang lilang duwende at isang pulang duwende na nakabaligtad na nakabitin sa harap ng kanyang pintuan. Nagulantang si Minato nang makita sila ngunit sinabi sa kanya ni Yama na kumalma dahil ang mga ito ay kanyang lumang kaibigan. Ipinakilala niya sila bilang si Raijin, ang Diyos ng kulog, at si Fujin, ang Diyos ng hangin, at alam ni Minato ang lahat tungkol sa kanila dahil sikat sila sa alamat ng Hapon. Tanong niya kay Yama kung ang dalawang cute na goblin na ito ay ang mga maalamat na Diyos at kinumpirma niya. Sinalubong sila ni Minato at binigyan sila ng cookies ngunit dumating ang mga tauhan ni Yama doon at nagalit sila dahil ang mga cookies na yun ay para sa kanila. Sinabihan sila ni Raijin at Fujin na huminahon dahil kaibigan sila ng tatay niya. Tinanong sila ni Yama kung bakit sila naparito at sumagot sila na narinig nilang komportable ang lugar na ito kaya sila pumunta rito upang tingnan at hindi naman sila nabigo. Pagkatapos nyon, nakita nilang umiinom ng alak si Reiki at tinanong sila ni Minato kung gusto rin nila ng inumin. Masayang tinanggap ng dalawang Diyos ang alok at matapos uminom ng ilang bote, sila ay lubos na kontento. Nagpasya si Fujin na pasalamatan si Minato para sa mga merienda at inumin sa pamamagitan ng pagpapagamit sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at biglang nagsimulang umikot ang isang malakas na simoy ng hangin kay Minato. Nagulat siya rito at nagtaka kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Fujin na ngayon ay kaya na niyang gamitin ang kapangyarihan ng hangin, sinabi niya sa kanya na subukan ito. At isa sa mga alagad ni Yama ang humawak ng isang dahon bilang target ni Minato habang sinasabi ng mga nakatatandang Diyos sa kanya na isipin ang kanyang sarili na lumilikha ng hangin. Ginawa ni Minato ang sinabi at di kalaunan, nagawa niyang lumikha ng isang mahinang simoy ng hangin na kayang ilipat ang dahon. Labis na natuwa si Minato sa pagkuha ng mga superior na kapangyarihan ngunit sinabi ni Fujin at Yama sa kanya na ito ay ang simula at kailangan niyang magsanay para lumakas. Sabi ni Minato ay gagawin niya yun at gagamitin ang kakayahang ito para walisin ang mga tuyong dahon mula sa kanyang hardin at hindi sigurado ang mga Diyos kung ano ang nararamdaman nila tungkol doon. Sa kabilang banda, si Haruma ay naging One Punch Man ng mga exorcist salamat sa pentagram na iginuhit ni Minato sa kanyang kamay. Ilang araw na siyang hindi naghugas ng kamay para patuloy na magamit ang kapangyarihan ng pentagram ngunit ngayon ay malapit na itong kumupas. Hindi pa rin makapaniwala si Haruma kung gaano kalakas si Minato para makagawa ng isang bagay na napakabisa. Nang biglang, narinig niya ang sigaw ng isa pang exorcist. Nagmamadali siyang makita ang isang lalaking nakasandal sa pader habang sinusubukang atakihin ng isang nakakatakot na halimaw na multo. Pinagalitan ng lalaki ang kanyang kasama, sinasabing gawin nito ang trabaho at tulungan siya sa sitwasyong ito. Ngunit labis ang takot nito para makakilos man lang. Inatake ng multo ang blonde na lalaki, na naghanda para sa isang sumpa na tiyak na magwawakas sa kanyang buhay. Ngunit dumating si Haruma sa kritikal na sandali at pinaalis ang multo gamit ang anteng-anteng ni Minato. Napansin ito ng blonde na lalaking si Aikiho at pagkatapos ng misyon, inutusan niya ang kanyang kasama na sabihin sa kanya ang lahat ng alam nito tungkol sa mga shopping memo ni Haruma na bigla na lang nagpabago sa kanya. Ang pinakamahusay na exorcist sa rehiyon.
Sumagot siya na ang tanging alam niya lang ay nakuha ni Haruma ang mga tala mula sa isang tao kamakailan at hinawakan ni Aikiho ang kanyang kwelyo, tinawag siyang walang silbing tamad. Nagpa siya ang babae na patamaan ang lalaking may kulay gintong buhok sa paraang masakit, at tinanong siya kung naiinggit ba siya kay Haruma dahil mas malinaw na mas mahusay ito kaysa sa kanya. Ikinagalit ito ni Aikiho at ginamit ng babae ang pagkakataong ito para tumakas. Naiwan si Aikiho na mag-isa at sinumpa niya si Haruma, nanunumpa na hinding-hindi siya matatalo dito, anuman ang mangyari. Sa bahay ni Minato, natapos ang maikling pag-ulan at nakita niya na ang kanyang hardin ay ganap na. Hindi apektado nito, sinasabi ni Yama sa kanya na halata namang dahil banal na lupa ngayon ang kanyang hardin at hindi ito maaapektuhan ng likas na pangyayari. Humanga si Minato nang marinig yun at pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin kay Reiki na nakatitig sa isang maliit na punla sa hardin. Napagtanto ni Minato na ito ang lugar kung saan niya itinanim ang buto kahapon at ngayon ay lumaki na ng ganoon kalaki. Nagtataka si Minato tungkol sa puno at sinabi ni Yama sa kanya na ito ang puno ng camphor, tinatawag ding punong Kusa-no-ki sa Japanese, na nagkataong apelyido ni Minato. Sinasabi ni Yama na ito ay isang banal na puno sa banal na lupa na ito, ngunit hindi alam ni Minato ang mga detalye tungkol doon. Ang alam lang niya ay kailangan ng mga puno ng sustansya at tubig para lumaki, at agad niya itong binigyan ng tubig na parang isang kasangkapan, kahit nakakauulan lang. Kinabukasan, nakatanggap si Minato ng ilang supply na ipinadala ng kanyang nanay at nagtanong si Yama kung plano niyang mag-hike nang makita niya ang isang hiking jacket. Sumagot si Minato na gusto niyang umakyat sa bundok ni Yama at magbigay galang sa kanyang nakatalagang dambana. Binalaan siya ni Yama na hindi magiging madali ang pag-akyat sa kanyang bundok, ngunit handa na ang gamit ni Minato. Naging nostalgic si Yama habang iniisip kung paano noong regular na dumarating ang mga tao upang bisitahin ang dambana sa noon, ngunit wala nang pumupunta doon. Sinabi niya kay Minato na gagabayan siya ng kanyang mga alagad, at kinabukasan, sinimulan niyang akyatin ang bundok, na kasing hirap ng babala ni Yama sa kanya. Sinundan ni Minato ang mga alagad, tumatawid sa mga ilog at kuweba upang makarating sa isang maliit na dambanang kahoy. Agad siyang nagsimulang maghanda para linisin ito at tinulungan siya ng mga alagad doon, na sinabing magiging tuwang-tuwa si Yama na makita ito. Nang matapos sila, kumain sila ng merienda ng magkasama nang biglang, isang nakakapanindig balahibong sigaw ang pumuno sa hangin. Lumipad ang mga alagad patungo sa pinagmulan nito at sinundan sila ng walang kaalam-alam na si Minato. Naratnan niyang nakaharap sila sa isang itim na ulap na nagiging anyo ng isang makapangyarihang masamang espiritu. Inatake ng espiritu ang isa sa mga alagad, na lumipad patungo sa kaligtasan ng mga bisig ni Minato. Nabigla si Minato nang makita ang masamang espiritu at tinanong siya ng mga alagad kung hindi ba niya nakikita na ang buong rehiyon na ito ay umaapaw sa masamang enerhiya. Sumagot siya na isa siyang optimiste kaya puro magagandang bagay lang ang nakikita niya, ngunit kung nakikita niya ang masamang espiritong ito, tiyak na napakalakas nito. Nagsimula ng masuya sa kanya ang mga alagad, at tinanong nila si Minato kung dala niya ang kanyang kwaderno, dahil yun lang ang kailangan nila para manalo sa laban na ito. Agad sumusulat si Minato ng kung ano sa kanyang kwaderno at maingat na lumalapit sa masamang espiritu, ngunit lubha siyang takot upang harapin ito ng harapan. Bigla, may naisip siya at pinunit ang mga pahina ng kanyang kwaderno at inihagis ang mga ito sa hangin. Ginagamit ni Minato ang kapangyarihan ni Fujin upang hipan ang mga pahina patungo sa masamang espiritu at isa lamang sa mga ito ang tumama, na sapat na upang linisin ang masamang espiritu at palayain ang banal na nilalang na nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Isang gininto ang bola ang nahulog sa lupa at nagkaroon ng anyo ng kakaibang nilalang na hindi maintindihan ni Minato kung ano talaga. Lumapit siya sa mythical na nilalang, nagtatanong kung ito ay maayos ngunit ang nilalang ay mahiyain at agad na tumakbo palayo, umaakyat sa talon sa isang iglap. Natutuwa si Minato na nakatulong siya sa nangangailangan at umuwi. Kinabukasan, nagpasalamat si Yama sa kanya sa paglilinis ng kanyang dambana at sumagot si Minato na hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ay tinanong niya tungkol sa espiritu na niligtas niya sa gubat at sumagot si Yama na malalaman niya ang tungkol sa kanila sa tamang panahon. Pagkatapos ay nakatuon si Minato sa punong camphor na tila huminto sa paglaki, kahit na napakabilis ng paglaki nito nitong nakaraang ilang araw.
Sinasabi sa kanya ng mga tauhan na ang mga sagradong puno ay sumusunod sa iba't ibang paraan ng paglaki kumpara sa karaniwan. Mga puno kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Sakto noon, lumapit si Reiki sa kanya at dahil hindi naiintindihan ni Minato ang pagong, bumaling siya kay Yama, na nagsabi sa kanya na mayroon siyang bisita. Pumunta si Minato sa kanyang tarangkahan at nakakita ng isang dragon sa harap niya. Nagulat siya, ngunit ang dragon ay tila magalang kaya pinapasok niya ito at nalaman na ito si Oryu, isa sa 4 na banal na hayop tulad ni Reiki. Nagulat si Minato nang marinig yun at pagkatapos bigla, lumipad si Oryu patungo sa puno ng camphor at umungol ng malakas, nagpapatawag ng mga ulap sa isang maaliwalas na araw. Nagsimulang umulan at sa loob ng ilang segundo, ang punla ng camphor ay naging isang ganap na puno. Nabighani si Minato dito at pagkatapos ay tinanong ni Oryu kung maaari rin siyang tumira sa kanyang lawa. Dahil walang problema si Reiki sa kasama sa bahay, pumayag si Minato dito at pagkatapos ay sinalubong ang dragon ng imported na alak. Habang nagsasaya sila, inihayag ni Yama na si Reiki ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang masamang espiritu at pinalaya siya ni Haruma gamit ang kapangyarihan ng pentagram ni Minato, kaya siya narito upang magpasalamat sa kanya. Nagulat si Minato nang marinig yun nang magring ang kanyang doorbell at ang bisita ay si Haruma pala, na narito para sa isa pang pangkat ng mga anteng-anteng. Binibigyan siya ni Minato ng mga pinamili. At pinasalamatan si Haruma sa pagdadala ng mamahaling matatamis tuwing bibisita ito sa kanya. Tinanong naman ni Minato kung gumana ba ang pentagram na iginuhit niya at sinabi ni Haruma na pambihira ito, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang iba naman ang iguhit niya dahil may ibang pamilya na nag-copyright sa pentagram. Gumuhit si Minato ng parilya sa kamay ni Haruma ayon sa hiling nito at bumalik ang exorcist sa kanyang organisasyon upang makipag-usap sa kanyang kasamahan na pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sekreto. Sinabi ng matanda sa kanya na talagang kamangha-mangha ang kapangyarihan ni Minato ngunit kailangan itong ilihim ni Haruma o ilalagay nila sa panganib ang isang sibilyan. Gayunpaman, hindi niya alam na nagsimula ng gumawa ng hakbang si Aikeho at nakasalubong niya si Minato sa palengke upang dikita ng anteng-anteng sa likod nito para masubaybayan niya. Ilang araw ang nakalipas, si Minato ay gumagawa ng kanyang mga tala dahil ang mga ito ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita sa kasalukuyan. Sinubukan niya ang iba't ibang uri ng panulat at natuklasan niyang ang mga panulat na parang brush ang pinaka-comfortable sa kanyang kamay. Samantala, mahigpit na binabantayan ni Yama si Minato at ang manikang papel na lumulutang sa labas ng bahay dahil hindi ito makakapasok sa banal na lugar. Walang nalalaman si Minato tungkol dito. Kahit pa ilang araw bago nito, binisita siya ni Haruma upang bigyan siya ng babala tungkol sa mga panganib. Tinanong niya si Minato kung may kakaiba bang nangyayari sa kanya, tulad ng isang mayabang na lalaking bumibisita sa kanyang bahay. Sumagot si Minato na wala namang ganoong nangyayari at sinabi ni Haruma sa kanya ang tungkol kay Aikeho, na matagal nang naiinggit sa kanya at simula nang makita nito ang mga bagong anteng-anteng, lalo pa itong naging agresibo. Sinabi ni Haruma kay Minato na ginagamit ni Aikeho ang mga manikang papel para manaktik sa mga tao at binalaan siya na mag-ingat ngunit tila nakalimutan na yun ni Minato. Sa kabutihang palad, kasama niya si Yama at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang manikang papel ni Aikeho upang mapigilan ito na makakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Minato. Nang bandang huli ng araw na yun, abalang nagsusulat ng listahan ng pamimili si Minato at kasama niya si Yama na nagbabasa ng mga magasin. Nagulat siya nang makita na ang isang sikat na tindahan ng matamis ay gagamit ng buo-buong red bean paste sa halip na ang karaniwang pinong paste at idineklara na ito ay dapat ituring na krimen. Napagtanto ni Minato na madalas siyang pumupunta sa tindahang ito at nagpasya siyang isama si Yama sa pagkakataong ito. Medyo nahihiya siya na may kasamang banal na lobo, ngunit sinabi ni Yama sa kanya na magpakalma dahil tanging ang napakabihira o bihirang mga tao lang ang nakakakita sa kanya. Gayunpaman, may ibang tao na nakakaamoy sa kanya tulad ng isang mag-aaral na babae o isang relihiyosong lola, na nagsisimulang magdasal sa sandaling maramdaman niya ang presensya ni Yama. Dahil dito, napagtanto ni Minato na marahil ang mga may dalisay na puso ay nakakaramdam kay Yama. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at pumunta sa isang tindahan ng palayok bago magpunta sa tindahan ng matatamis. Doon, bumili siya ng isang anti-gang tasa para kay Yama dahil sa totoo lang, isang insulto na painumin ang isang Diyos mula sa mangkok ng aso.
Sumunod, sinabi niya na bibili sila ng unan at kahit pa iginigiit ni Yama na isa siyang alpha na hindi gusto ang malalambot na bagay, agad siyang umasta na parang tuta sa sandaling maranasan ang unan. Gayunpaman, walang unan na kasing laki niya, kaya nagpa siya si Minato na umorder ng pasadyang unan. Sa gayon, sa wakas ay nagtungo sila sa tindahan ng matatamis, kung saan napansin ni Minato na ang matandang tindero ay mukhang malusog talaga at nawala ang kanyang maitim na eyebags. Hinihiling ni Yama kay Minato na sabihin sa lalaking ito na huwag gumamit ng buong-buong bean paste, ngunit hindi niya yun direktang masabi. Samantala, nagsimulang makipagkwentuhan ng tindero at tinanong si Minato kung nakapunta na siya sa bundok. Tumango si Minato at bamulong ang tindero, tinanong kung nakita niya ang banal na aso doon. Naasiwa si Yama rito dahil isa siyang lobo at sinabi ni Minato sa matanda na wala siyang nakitang banal na aso. Hiniling niya sa kanya na ibunyag ang sikreto at sinabi ng tindero na noong unang panahon, noong siya ay isang iyak-iyakin pa lamang. Pasaway, naligaw siya sa kabundukan. Nakakita siya ng dambana doon, na may mga kumikinang na ilaw na lumulutang sa paligid nito at bigla, isang higanteng puting aso ang lumukso sa harapan niya. Natakot ang tindero at tumakbo, ngunit sinundan siya ni Yama na tahol ng tahol at umuungal sa kanya sa tuwing magkakamali siya ng direksyon, at bago pa niya namalayan, nasa daan na ulit siya. Sabi ng matanda na tinulungan siya ng banal na aso na makauwi at mula noon, paminsan-minsan ay iniiwanan niya ito ng merienda. Patuloy niyang kinukwento kay Minato ang tungkol sa banal na aso, na inaangkin na ito ay espiritu ng isang patay na asong gabay, at labis na kinaiinis ito ni Yama, ngunit nananatili siyang tahimik. Sa gayon, umalis si Minato sa tindahan at napansin niya na mukhang napakalusog ng matanda ngayon. Sinabi ni Yama sa kanya na mayroon siyang mga isyong medikal na unti-unting kumakain sa kanyang buhay, at kahit isa siyang Diyos, hindi niya kayang gamutin ang taong ito. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang matiyak na mananatili siyang malusog at masaya hanggang sa kanyang kamatayan, dahil sa paraang ito, mas matagal pa siyang mabubuhay ng kaunti at maipapasa ang tindahan sa kanyang tagapagmana ng maayos. Pagkauwi nila, isinabat ni Minato ang isang wind bell ayon sa kahilingan ni Yama, at pagkatapos ay naligo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumisita si Ichigo sa bahay ni Minato matapos sundan ang kanyang papel. Manika at kasama rin niya ang kanyang partner na si Hori. Tinatanong niya si Ichigo kung ano ang plano niyang gawin kapag nakilala niya si Minato, at mayabang siyang sumagot na bibilhin niya ang lahat ng mga anteng-anteng nito o ipagagawa niya ito ng anteng-anteng na eksklusibo para sa kanya. Iniisip ni Hori na medyo mahinahon ang ideyang yun para sa personalidad ng kanyang partner nang marinig at makita niya ang mga ilaw na kumikislap sa itaas ng bahay ni Minato. Sa tingin niya ay may espesyal sa lugar na ito, at sa ngayon, pinindot ni Ichigo ang doorbell. Nagagalit siya tulad ng pusa ko kapag kahit isang segundo lang akong nahuli sa pagpapakain dito, at sinimulan niyang pindutin ang malakas na nag-doorbell. Kumakatok siya sa pinto at sinisigawan si Minato, sinasabing buksan ang pinto dahil malayo ang narating niya para lang makita ito. Sa tindi ng galit niya, tinangka ni Ichigo na sipay ng pinto at gustong pigilan siya ni Hori dahil alam niyang delikado yun, pero siya ay parang kapatid ni Sakura pagdating sa pagiging walang magawa, at tinakpan lang niya ang kanyang mga mata. Sinipa ni Ichigo ang gate, ngunit bago pa mandam ay kit ang kanyang paa dito. Siya ay biglang napunta sa isang nakakatakot na kagubatan kung saan lahat ay pula. Nakita niya ang dambana ni Yama sa harap niya at pagkatapos ay luminggalinga, nagtataka kung paano siya napunta rito gayong nasa harap lang siya ng bahay kanina. Nagsimula siyang matarante sa hindi niya pagkakita kay Hori at lalo pang nakadagdag ang nakakapanindig balahibong kapaligiran ng pulang kagubatan. Tumakbo si Ichigo palayo, ngunit isang ugat ng puno ang kusa mismong umangat para patirin siya. Bumagsak siya at tumama ang ulo sa isang bato, napadugo ito at wala siyang magawa. Nang magkamalay siya, nakita niya ang sarili sa harap muli ng dambana at ipinapakita ng kanyang relo na walang kahit isang segundo ang lumipas mula noon. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at di kalaunan ay napagtanto niya na lubos siyang nalagay sa masamang sitwasyon at ang una niyang reaksyon ay sisihin si Haruma sa lahat ng ito. Sinipa niya ang dambana at tumakbo upang maghanap ng labasan mula sa lugar na ito, ngunit ang tanging nakita lang niya ay isang hukay na mahulog sa loob. Muling nararanasan ni Ichigo ang kamatayan, ngunit agad pagkatapos noon, nagising siya sa harap ng dambana.
Sa tuwing sinusubukan niyang tumakas, mas marami siyang kinakaharap na kakilakilabot na kamatayan, at sa huli, sumuko siyang tumakas mula sa kagubatan ng bangungot. Napagtanto niya na kailangan niyang humingi ng tawad sa sinuman ang may-ari ng dambana na lagi niyang kinagigisingan sa harap. Nagmamakaawa siya ng habag, humihingi ng tawad para sa kanyang mga ginawa at humihiling na ibalik sa kanilang tahanan. Bigla, narinig niya ang tunog ng kampana at sa sumunod na sandali, siya ay nakabalik na sa harap ng bahay ni Monado. Bumagsak siya sa lupa sa gulat habang nagbabago ang tanawin at tinanong si Hori kung ilang araw na ang lumipas. Simula nang maglaho siya, tinanong niya kung baliw ba siya o ano dahil kara-rating lang nila. Mas lalo pa siyang natakot dito kaysa sa pagkakaiwan sa ibang dimensyon sa loob ng maraming araw at tumakbo siya palayo, sumisigaw ng malakas. Pagkatapos nito, lumabas si Monado mula sa paliguan at tinanong si Yama kung may nag-doorbell. Sumagot si Yama na wala naman at nagpasya si Monado na magpahinga pagkatapos maligo ng matagal at mainit. Sinabi niya kay Yama kung gaano niya kamiss ang mga hot spring mula sa kanilang tahanan at iyon ang nagbigay ng ideya sa Diyos ng bundok. Kinabukasan, paggising ni Monado, naamoy niya ang sulfur sa hangin at nang lumabas siya. Nakita niya si Yama na nakababad sa isang hot spring sa hardin. Inanyayahan niya si Monado na sumama sa kanya at mabilis naman itong tinanggap ang alok. Habang nakababad sila sa mainit na tubig, sinabi ni Yama kay Monado na kagabi, nakipagtulungan siya kina Reiki at Oryo para likhain ang hot spring na ito, at tiyak na pagod na ang dalawa ngayon. Pagkatapos maligo, nagpapahinga si Monado sa sahig nang bigla, sinabihan siya ng isa sa mga tauhan ni Yama na mayroon silang kakaibang bisita. Dumating din si Oryo doon para sabihin sa kanya na ang bisita ay kaibigan niya at lumabas si Monado para salubungin sila. Nagulat siya nang walang makita sa tarangkahan, ngunit napansin niya ang isang mahiyain na nilalang na nailigtas sa kabundukan kamakailan. Ang mitolohikong nilalang ay nagtago nang makita si Monado at lumapit ang alagad ni Yama upang suriin siya. Ipinahatid niya ang mensahe ng nilalang, na humihingi ng pahintulot na makapasok sa bahay. Pinapasok siya ni Monado at nagsimulang makipag-usap sa kanya ang nilalang na nagngangalang Kirin. Isang alagad ang nagsilbing tagapagsalin at sinabi kay Monado na nagpapasalamat si Kirin sa kanya sa pagligtas niya rito sa kabundukan. Nagpatuloy si Kirin sa pagsasalita ng ilang oras at sa huli, sinabi niya kay Monado na bilang ganti sa pagliligtas sa kanyang buhay, gagawin niya itong hari ng kalahati ng mundo. Nabigla si Monado nang marinig iyon at sinabi sa mitolohikong nilalang na hindi siya si Mr. Oren, na gustong mamuno sa kalahati ng mundo. Nagulat si Kirin nang marinig iyon dahil akala niya ang lahat ng tao ay gusto ng mas maraming kapangyarihan, at sa sandaling iyon, dumating doon sina Raijin at Fujin para kumbinsihin siya na si Monado ay hindi tulad ng ibang tao. Nagpasalamat si Monado sa kanila sa pagtulong sa kanya sa pagpapagamit sa kanila ng kanyang hot spring at saka sinabi na lumaki sila kumpara dati. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ito ay dahil kinikilala at iginagalang sila ni Monado, na tumutulong sa kanila na makabalik sa kanilang tunay na anyo. Pagkatapos ay naglabas si Fujin ng malaking tuna mula sa kanyang bag at ginamit ang kanyang kapangyarihan para hiwain ito ng pino at kinolekta naman ni Raijin ang lahat ng ito. Labis na humanga rito ang mga alipores at tinanong nila si Monado kung kaya rin ba niyang gawin yun. Nautal siya habang sinasabing magagawa rin niya yun balang araw, at nagpa siya si Fujin na tingnan kung gaano kalakas ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagawa muna niya kay Monado na guluhin ang balahibo ni Yama gamit ang kanyang kapangyarihan upang makita ang kanyang kontrol. Gayunpaman, nawalan agad ng kontrol si Monado at bumahing si Yama ngunit sinabi nitong ipagpatuloy ang pagmamasahe sa kanya gamit ang hangin. Sabi ni Fujin, tila pinipigilan ni Monado ang sarili dahil natatakot siyang saktan ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Noong sandaling yun, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang ina, na nagsasabing lahat ng nameplate sa kanilang mga plaka ng bahay ay nasira, at kailangan nila ng kapalit kaagad. Agad na nagsimulang gumawa ng bagong plaka si Monado at tinanong si Yama, hindi ba kakaiba na ang mga plaka ng kanyang bahay ay patuloy na nasa iron ng regular? Tinanong ni Yama kung mayroong di tao na nakatira sa kanyang bahay at naalala ni Monado ang espiritu ng batang manika. Sabi ni Yama na ang espiritu ay malamang na sinisira ang mga plaka para ipaalam sa kanya na ubos na ang kanilang kapangyarihang espiritual. Naniniwala si Monado na yun nga ang dahilan at sinabing ay padadala niya kaagad ang mga plaka.
Tinanong niya si Yama kung kaya niyang gumawa ng mas maganda kaysa karaniwan, at pumayag naman ito, na sinabing siya. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan upang makagawa ng mas matitibay pang nameplate. Tinanong ni Mon Ado kung paano niya magagawa iyon at sinabi ni Yama na kailangan muna niyang sanayin ang kanyang kakayahan sa hangin para doon. Hiniling ni Yama kay Mon Ado na sumunod sa kanya sa isang lugar kung saan niya masusubukan ang kanyang kapangyarihan ng walang pagpipigil. Dinala niya ito sa likod na pinto at pagkabukas ni Mon Ado nito, nakita niya itong kumikinang ng maliwanag. Naglakad siya sa liwanag at pumasok sa kagubatan, sa pamamagitan ng isang banal na lagusan. Nagulat si Mon Ado dito at sinabi ni Yama sa kanya na ito ang sagradong lugar na nilikha ng kanyang mga alagad at maaari niyang ilabas ang kanyang buong lakas dito. Sumagot si Mon Ado na ayaw niyang sirain ang mga puno, ngunit sinabi ni Yama sa kanya na lahat ng ito ay peke, tulad ng kanyang mga kaibigan. Narelive si Mon Ado nang marinig yun at naghanda upang subukan ang kanyang mga kapangyarihan, at kasabay nito, binisita ni Kirin ang bahay. Hindi niya makita si Mon Ado kaya nagpasya siyang mag-iwan ng regalo doon, na isang prutas ng durian, at alam ng lahat na ang amoy nito ay tulad ng di kaaya-ayang singaw ng isang mahina at dukhang individual. Iniwan ni Kirin ang kanyang regalo at umalis, ngunit biglang lumabas sina Reiki at Oryu mula sa lawa at sinipa papalayo ang mabahong prutas. Nasalo ito ni Kirin at tinanong kung ano ang ginagawa nila at sinabi sa kanya ng dalawang banal na hayop, na hindi niya dapat dalhin ang mabahong basura dito habang wala ang may-ari ng bahay. Sumagot si Kirin na ito ay isang napakasarap na pagkain at hindi nila ito maitatapon dahil ayaw nilang itapon ito. Balik sa Peking kagubatan, ibinuhos ni Mon Ado ang kanyang buong kapangyarihan, lumilikha ng malalakas na hangin na nagpapayanig sa mga puno, gayunpaman, hindi niya ito kayang tagalan at agad bumagsak. Dinala siya ni Yama pabalik sa bahay at nang muling magkamalay si Mon Ado, nagpasya siya na kailangan niyang magsanay ng mas husto upang maging malakas. Patuloy siyang nagsasanay sa Peking kagubatan habang naglililok ng mga bagong plaka ng pangalan para sa kanyang bahay at napapansin ni Yama na mas matindi na ang kapangyarihang espiritual sa kanila ngayon. Makalipas ang ilang araw, mas gumagaling ng husto si Mon Ado sa paggamit ng kapangyarihan ni Fujin. Nakokontrol na niya ngayon ang hangin upang lumikha ng isang maliit na buhawi na namumulot ng mga tuyong dahon mula sa lupa at inilalagay ang mga ito sa isang lugar. Natutuwa siya dahil sa wakas ay nakakatulong na ang kapangyarihan sa kanya sa pang-araw-araw na buhay, at maging si Yama ay nakikita na malaki ang kanyang pinagbuti. Nagpapakumbaba si Mon Ado, na sinasabing malayo pa rin siya sa antas ni Fujin. Ngunit dumating doon ang mismong Diyos ng hangin upang sabihin sa kanya na hindi niya dapat maliitin ang kanyang sarili. Inihayag niya na kung patuloy na magsanay si Mon Ado, magiging sapat ang lakas niya para hatiin ang bahay. Hatiin sa dalawa ang kanyang mga kaaway at kinakabahang sumagot si Mon Ado na naniniwala siya sa hindi paggamit ng karahasan. Sinabi ni Raijin sa kanya na dapat subukan niyang bigyan ng matinding tama ang kanyang mga kaaway para mawalan ng malay kahit minsan bago niya tuluyang isuko ang karahasan, ngunit sinabi ni Mon Ado sa kanya na hindi na kailangan yun. Napansin niya pagkatapos na wala kasama nila ang mga alagad ni Yama at tinanong kung nasaan sila. Sumagot si Yama na nagsasanay sila ngayon dahil kailangan din nilang bumuti ng husto. Sinabi niya na kasalukuyan silang nagme-meditate sa Peking kagubatan dahil kanina, nang harapin nila ang masamang espiritu sa bundok, wala silang nagawa laban dito. Masaya si Mon Ado na marinig ito at umaasa na ginagawa nila ang kanilang makakaya, ngunit ang pagme-meditate ng mga alagad ay nauwi na sa isang sesyon ng sama-samang pag-idlip. Pagkatapos yun, nag-ihaw si Mon Ado ng kamote sa loob ng tumpok ng tuyong dahon at labis itong nagustuhan ni Yama at Oryu. Mas gusto ni Reiki ang maglasing sa halip na kumain habang sinasabi naman ni Raijin at Fujin kay Mon Ado na mas masarap silang mag-ihaw ng kamote kaysa sa kanya. Tinanong niya kung paano at nagpasya silang bigyan siya ng demonstrasyon. Iniangat ni Fujin ang kamote sa ere at pagkatapos ay tinamaan ito ni Raijin ng kuryente, ngunit sa halip na ihawin lang, nasunog niya ang kamote. Dismayado si Mon Ado, ngunit sa mga sandaling yun, may naramdaman siyang tumama sa kanyang mga paa. Nakakita siya ng ilang kakaibang prutas sa lupa habang nagtatago si Kirin sa mga palumpong at nagtanong kung nakabalik na ba ito mula sa kanyang mga paglalakbay sa buong mundo. Pinasalamatan niya ito sa pagdadala ng mga kakaibang prutas gaya ng dati at inalok ng ilan sa mga sinunog na kamote.
Ngunit iniisip ni Kirin na mahilig ang mga tao na magsiga ng mga bagay at nilalang, at baka siya na ang susunod sa listahan ni Monado. Nagtago siya sa likod ng mga palumpong at nagtaka si Monado kung kailan magiging bukas sa kanya ang banal na nilalang na ito. Sinabihan siya ni Yama na kumuha ng serbesa dahil iyon ang gusto ni Kirin at nagpasya siyang tandaan ito. Sa sandaling yun, tumunog ang kanyang doorbell at nakita ni Monado si Haruma sa kanyang pintuan, na mukhang labis na. Pagod na pagod. Agad na bumagsak si Haruma sa balikat ni Monado at inakay siya nito sa loob at binigyan siya ng tubig habang tinatanong kung ayos lang ang lahat. Humingi ng paumanhin si Haruma dahil pinag-alala niya ito at saka sinabi na nakakaramdam siya ng mas malakas na presensyang espiritual ngayon. Hindi masabi ni Monado na may mga Diyos na nakaupo sa paligid niya kaya tinanong niya si Haruma tungkol sa kanyang kalagayan. Sumagot ang nerd na exorcist na kailangan niya ang tulong nito para paalisin ang isang napakalakas at masamang espiritu sa pagkakataong ito dahil hindi ito magagawa ng lahat ng exorcist sa kanilang asosasyon kahit pagsamahin pa nila ang kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ilang linggo na ang nakakaraan, isang sampang manika ang dinala sa isang templo upang itaboy ang masamang espiritu, ngunit hindi nila nagawang paalisin ang masamang espiritu sa loob nito. Lalong lumakas ang espiritu at kinontrol ang buong templo, at ngayon ay napakakapal ng masamang aura sa paligid nito kaya't hindi man lang makalapit ang mga exorcist. Sinabi ni Monado na maaari lang siyang magsulat ng ilang bagong tala para makatulong ngunit ipinaliwanag ni Haruma na mas malala ang problema kaysa roon. Ang sampang templo ay nasa loob ng ibang dimensyon at hindi nila ito maabot. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Monado dahil nakatira ito sa isang sagradong lugar na tulad nito. Alam din niya na nakakakita at nakakausap ni Monado ang mga Diyos at Espiritu ng langit, at ito ay ikinagulat niya. Hindi ikinatuwa ni Yama ang marinig yun dahil akala niya ay gustong gamitin ni Haruma ang kanyang kapangyarihan para matupad ang kanyang misyon. Siya ay nagalit ng husto at pinagbungangaan siya, sinabihan siyang kilalanin ang kanyang katayuan at si Haruma ay nanlamig sa takot kahit hindi naman niya talaga nakikita si Yama. Tinulungan ng mga alagad si Yama na kumalma at nagpasya si Monado na ihinto ang pagtatago ng katotohanan na nakakausap niya ang mga Diyos. Tinatanong niya si Yama kung maaari silang makapasok sa hiwalay na dimensyon sa tulong nito at kinumpirma naman niya, handa siyang tumulong ngunit may kondisyon, at ang kondisyong yun ay ang kumain ng ilang marangyang tradisyonal. Matatamis. Hindi siya binaygo ni Haruma at bumili ng pinakamagandang matatamis na kaya niya, na sapat upang makuha ang puso ni Yama. Sinabi niya kay Monado na maghanda upang pumasok sa ibang dimensyon, ngunit nilinaw niya na hindi siya sasama. Sa halip, gusto niyang ang kanyang mga alagad ang manguna kay Monado at ipakita sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay. Ang mga alagad ay sabik ding gawin yun at naghanda si Monado ng isang orasayon na gagamitin laban sa masamang espiritu. Iniwan niya ang bahay kay Yama at sa iba pang banal na hayop. Ngunit hindi niya namalaya ng samabit ang isang dahon ng sagradong puno ng kampor sa kanyang hoodie. Pumunta si Monado at ang mga alagad sa lungsod kung saan nila makikilala ang mga exorcist at makikita ang pasukan. Sa kabilang dimensyon, sinusundan niya ang mapa papunta sa punong tanggapan ng mga exorcist, ngunit nalibang ang mga alagad sa ilang bagong lutong apple pie kaya nagpasya si Monado na pakainin muna sila. Habang kumakain sila ng mga pie, lumitaw sa harapan nila ang isang kumpol ng uwak at nagsimulang sumigaw sa kanila. Napagtanto ni Monado na narito sila para ipakita ang daan, at agad niyang sinundan ang mga uwak patungo sa isang abandonadong rehiyon kung saan nakatayo ang tiwaling templo. Napakakapal ng masamang aura na kahit si Monado ay nakikita ito at pinag-iingat siya ng mga alagad. Tinawagan niya si Harima para ipaalam na nasa tarangkahan na siya at sumagot si Harima na nasa ang likurang tarangkahan kasama ang iba pang mga exorcist. Saktong noon, ang kasama ni Harima ay naghagis ng ilang makapangyarihang anteng-anteng sa masamang aura upang linisin ito, ngunit nawala lamang ang mga ito nang walang nagawa. Binalaan ni Harima si Monado na huwag nitong pilitin ang sarili dito at kung naramdaman nitong nasa panganib ang kanyang buhay. Dapat siyang tumakas agad dahil hindi ito ang kanyang responsibilidad. Sumagot si Monado na gagawin niya ang kanyang makakaya at sinubukang buksan ang pinto, ngunit nakaramdam siya ng matinding puwersa na nagtulak sa kanya paatras. Sinabi sa kanya ng mga alagad na tutulungan nila siya, at itinulak nila ang pinto gamit ang kanilang banal na enerhiya upang buksan ito patungo sa ibang dimensyon na puno ng masamang hangarin at enerhiya ng kasamaan.
Tumakbo si Monado sa loob at nakakita ng isang nakakatakot na templo at sinabi ng mga tauhan sa kanya na ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan ay nasa loob. Biglang, isang kumpol ng masasamang espiritu ang lumipad patungo sa kanya at mabilis na naglabas si Monado ng isang tala upang palayasin silang lahat. Habang naglalaho ang mga masasamang espiritu, nahulog sa lupa ang mga manikang sinasaniban nila. Nagpasya ang mga tauhan na hindi nila maaaring ipaubaya kay Monado ang lahat ng trabaho at nang umatake ang susunod na alon, sinugpo nila ang mga ito. Isa sa mga tauhan ang lubhang nasabik at hindi nakinig sa kanyang mga kaibigan nang sabihin nila sa kanya na manatiling alerto. Biglang, isang manika na hindi lubusang na eksorsismo ang sumalakay sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ng kanyang mga kaibigan. Para bunutin ang buhok ng manika at palayain siya. Masaya si Monado na makitang walang gallows ang lahat, ngunit pagkatapos ay lumabas mismo ang pinuno ng mga masasamang espiritu. Napagtanto ng lahat kung gaano kalakas ang masamang espiritong ito at pagkatapos ay bigla itong lumipad sa kalawakan. Ang masamang espiritu ay nagpakawala ng malakas na sigaw at nagpasya si Monado na tapusin agad ang laban. Naghagis siya ng isang bungkos ng mga memo sa ere at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin upang itulak ang mga ito patungo sa masamang espiritu, ngunit naramdaman nito ang panganib at ginamit ang buhok nito upang punitin ang mga anteng-anteng at pinalayo ang mga kasama. Nag-alala si Monado sa kanila, ngunit pagkatapos ay hinawakan siya ng masamang espiritu at lubos na pinalibutan. Siya ng buhok nito, habang humihigpit ang buhok sa paligid niya. Natatakot si Monado na mapipisil siya at mawawala ng buhay, at sa oras ng kanyang matinding krisis, tumawag siya kay Yama, na nakarinig ng kanyang tinig mula pa sa ibang dimensyon. Biglang lumapit ang mga alagad kay Monado at sinabihan siya na huwag mag-alala dahil palalayain nila siya. Ipinadaan nila ang kapangyarihan ni Yama sa kanilang katawan at pati na rin ang kanyang ugong na nagdulot ng matinding pinsala sa masamang espiritu at hindi ito nakagalaw. Malaya na si Monado ngayon at nagpasya siyang paalisin kaagad ang masamang espiritu. Sumulat siya ng direkta sa manika at ang masamang espiritu sa loob nito ay lumayas. Masaya siya na tapos na ang lahat, ngunit sinabi ng mga alipor sa kanya na marami pa ring masamang enerhiya sa loob ng templo. Pumasok si Monado at nakita ang isang orbs na nababalutan ng masamang enerhiya. Sinabi ng mga alipor sa kanya na ito ay isang Diyos ng bundok na dinungisa ng masasamang puwersa at ito ay labis na naghihirap. Sabi nila na kung mapapaalis nila ang masamang espiritu nito, ganap na malulutas ang problema at sinimulan ni Monado ang kanyang trabaho. Hinanap niya ang kanyang mga bulsa, ngunit wala ng talismans doon, ngunit sa kabutihang palad, dala niya ang kanyang kwaderno. Gumawa siya ng 12 talismans upang linisin ang espiritu ng Diyos ng bundok, ngunit kumukupas ang sulat ng wala. Nagkakaroon ng anumang epekto, biglang nagsimulang manginig ang templo habang nagkakawatak-watak ang kahaliling dimensyon at isang alagad ang nadapa sa loob ng hoodie ni Monado. Doon ay nakakita siya ng dahon at sabik na sinabi kay Monado na maaari niya itong gamitin. Napagtanto ni Monado na ito ay dahon ng sagradong puno ng kampor at dapat itong magkaroon ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa anupamang bagay. Agad siyang nagsimulang sumulat sa dahon, kahit na halos naubos na ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Isinulat niya ang kanyang apelyido sa dahon at ginamit ang kapangyarihan nito sa tiwaling Diyos ng bundok at sa kabutihang palad, sapat na ito upang alisin ang masamang enerhiyang kumokontrol dito. Ang Diyos ng bundok ay nakalaya at dinampot ni Monado ang orb, ngunit sa mga sandaling iyon, ang kabilang dimensyon ay nagsisimulang gumuho. Isinilid ni Monado ang orb sa loob ng kanyang bag at tumakbo palabas, ngunit tila hindi sapat ang oras upang makalabas sa kabilang dimensyon. Labis na natakot ang mga alagad at sinabing sila ay maglalaho kung hindi sila makakalabas sa dimensyong ito. Ang mundo ay nagsisimulang mawasak at pagkatapos bigla, isang puno ang bumagsak sa ibabaw nila. Nagulantang si Monado nang makita ito, ngunit pagkatapos bigla, ang puno ay nahati sa dalawa kasama ang bahay at nahulog siya sa isang bitak sa lupa. Nang siya ay magising, natagpuan ni Monado ang sarili niyang pabalik sa mundo, sa harap ng wasak na templo. At nagtataka siya kung paano siya nakarating dito. Sakto naman, dumating doon sina Raijin at Fujin, sinasabi sa kanya na kung mas malakas siya, kaya rin sana niyang gawin ito dahil ito ay simpleng paghati lang sa bahay ng kanyang kalaban sa dalawa.
Nagpasalamat si Monado sa kanila sa pagsagip sa kanya at pagkatapos ay umuwi sa kanyang bahay. Kinabukasan, binisita ni Haruma si Monado upang magpasalamat sa pagtulong niya at binigyan siya ng isang supot na puno ng matatamis. Inanyayahan siya ni Monado na sumama sa kanilang barbecue party, ngunit tumanggi si Haruma dahil mayroon siyang PTSD mula sa labis na galit ni Yama noong huling pagkakataon. Pagkatapos ay pumasok si Monado kung saan nag-e-enjoy ang lahat sa barbecue at kumakain si Yama ng matatamis. Sa halip, sinabi ni Monado sa kanila na binigyan sila ni Haruma ng matatamis at ang lahat ay nasasabik na kainin ang mga ito sa halip. Abala sina Reiki at Oreo sa pag-inom habang sina Raijin at Fujin ay nagbababad sa hot spring. Nagdala si Monado ng malamig na inumin para sa kanila, habang nagtatamasa sila ng mainit na paliligo at pinagmamasdan sila ni Kirin ng mahiyain mula sa malayo. Napansin siya ni Monado at sinabing mayroon din siyang beer at ang mahiyain na banal na hayop ay sa wakas naglakas loob dahil walang lalaking may pagpapahalaga sa sarili ang tatanggi sa beer. Iginulong niya ang isang prutas na durian patungo kay Monado bilang regalo at dinampot ito ni Monado dahil sa pagkaosyoso. Ngunit, lumitaw doon mismo si Reiki at sinipa ang prutas palayo ng buong lakas. Nasaktan si Kirin dahil doon at sinabihan siya ni Reiki na sinabi na niya na huwag magdala ng ganyang basura sa loob ng isang sagradong lugar. Sumigaw si Kirin na durian yun, isang kagalang-galang na prutas, at sinipa ito pabalik sa kanya. Sinipa ulit ito ni Reiki, ngunit si Kirin ay isa ring pro sa volleyball kaya't hinampis niya ito pabalik. Bigla, sumali si Oreo sa laban at sinuntok ang durian palayo, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang yumangal na ngayon ay mangangamoy na ang kanyang mga kamay. Tumawa si Monado sa nangyari at pagkatapos ay nakita ang pagkahulog ng mga dahon ng punong camp. Siya ay nagpasalamat sa puno sa pagtulong sa kanya sa desperadong sitwasyon. Nang biglang tinawag siya ng mga alagad dahil umiilaw ang orb, ito ay biglang nagbago sa anyo ng isang sisiw at sinabi ni Yama sa kanya na ito ang huli sa 4 na banal na hayop, ang Phoenix. Masaya si Monado na makita ang Phoenix at tinanggap niya ito sa kanyang bahay at tuwang-tuwa rin ang Phoenix na naruroon. Ilang araw ang lumipas, nagdala si Monado ng ilang fusion dessert para kay Yama, na biglang nagsimulang magsalita ng Ingles matapos kumain ng kombinasyon ng strawberry at red bean paste. Nagpapasalamat si Monado sa gumawa ng dessert na nagpasaya ng husto sa isang Diyos ng bundok, ngunit pagkatapos, ang kanyang atensyon ay napunta sa Phoenix na naging hari na ng mga ibon. Hinihiling niya kay Yama na isalin ang pinag-uusapan ng mga ibon at ang Diyos ng Lobo ay sumasagot na ang Phoenix ay nagtuturo sa mga ibon kung paano lumikha ng tamang huni. Ang pink na pinsan ng Duolingo Owl ay nagbibigay sa mga ibon ng detalyadong aralin tungkol sa pagkontrol ng kanilang tono at pagbato ng boses, at kahanga-hanga na ilan sa mga ibon ay nagagawang sumunod sa sinasabi niya at nakakalabas ng maayos na huni. Ang huli ay lubusang nabigo at nagdulot ng matinding inis sa Phoenix, na halos ikaputok ng ulo nito. Si Monado ay nasiyahan sa buong usapan dahil hindi niya naiintindihan ang wika ng ibon at nasisiyahan sa payapang tagsibol sa kanyang hardin kasama ang mga Diyos na nagpapahinga sa paligid niya. Lahat ay walang kamalay-malay sa isang butas sa espasyo at oras sa itaas ng bayan. Kasabay nito, hindi masaya si Haruma tungkol sa tagsibol dahil ang tagsibol ay naglalabas ng maraming maliliit na masasamang espiritu na kailangang paalisin. Nakikipagtulungan siya sa kanyang kasosyo na nagpapatawag ng peteng at penguin na kumakain ng masasamang espiritu. Ngunit sa oras na matapos nila ang isang trabaho, nakakakuha si Haruma ng mensahe tungkol sa isa pa. Kinabukasan, nagpunta si Monado sa pamimili at sa oras na malapit na siyang umuwi, sinimulan siyang bigyan ng maraming atensyon ng lahat. Tinawag nila siyang Bird Whisperer at ang pangatlong kopya ni Batman, si Pigeon Boy, dahil siya ay napapalibutan ng iba't ibang uri ng ibon. Nabigla si Monado dito at nagpasya na agad umalis mula sa lugar. Sinabi niya kay Phoenix na nangyayari ito tuwing lumalabas sila ng magkasama at kinumpirma naman ito ng munting ibon. Saka naman, nakasalubong ni Monado ang lokal na hardinero na ginawang mga nakakatakot na mukhang mascot ang bakod ng hardin. Binati siya ni Monado at tinanong ang dahilan kung bakit ginawa ang bakod na ito na ganito kakakaiba at sumagot ang hardinero na sinabi ng may-ari ng bahay na hayaan niyang lumiwanag ang kanyang pagkamalikhain. Pagkatapos ay binanggit niya na mula nang magtrabaho siya sa hardin ni Monado, sunod-sunod ang kanyang tagumpay at maging sa pisikal na aspeto.
Mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa dati. Bigla, isang kumpol ng kalapati ang damapo sa mga estatwang damo at mabilis na umalis si Monado bago pa maputi ng mga kalapati ang pinaghirapan ng hardinero. Pagbalik sa bahay, may napansin si Yama na kakaiba at agad-agad. Lumapit ang kanyang mga alagad upang bigyan siya ng babala na maraming inabandonang banal na kaharian ang bumubukas sa kabundukan at wala pa si Monado sa bahay. Sinabi ni Yama sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala hanggat nasa bahay si Daddy. Nagpasya siyang siya mismo ang haharap sa mga banal na kaharian at lumipad patungo sa mga ito, kasama ang kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya. Naglalakad pa pabalik si Monado nang mapansin niya na nawala na ang lahat ng ibon. Siya ay nalilito at mausisa nang biglang lumitaw sa harapan niya sina Raijin at Fujin, sinasabihan siyang umuwi agad sa lalong madaling panahon. Sinabi nila sa kanya na ngayon ay paglitaw ng mga inabandonang banal na kaharian at masasamang espiritu at hindi naiintindihan ni Monado ang bahagi ng banal na kaharian. Ipinaliwanag ng mga Diyos sa kanya na mayroong milyon-milyong Diyos sa mundong ito at mas marami pang banal na kaharian na mga sagradong lugar tulad ng kanyang hardin. Ang ilan sa mga banal na kahariang iyon ay inabandona ng kanilang mga Diyos at lumilitaw ang mga ito paminsan-minsan. Tamang-tama, lumitaw ang isang portal sa isang banal na kaharian sa kalangitan at ginamit ni Raijin ang kanyang kidlat upang ikulong ito. Nagulat si Monado nang makita ito at sinabi ng mga Diyos sa kanya na ang mga portal na ito ay maaaring lumitaw kahit saan at minsan ay nahihigop ang mga tao sa loob nito. Nauunawaan na ngayon ni Monado ang lahat at napagtanto na maaaring nakapasok din ang mga ibon sa mga portal. Sinabi ng mga Diyos sa kanya na huwag masyadong maging kalmado tungkol sa sitwasyon dahil siya ang nasa pinakamalaking panganib. Ipinaliwanag nila na napakataas ng kanyang pagkakaugnay sa mga banal na elemento at kung siya ay mahayla sa isang banal na kaharian, hindi siya makakalabas ng mag-isa. Nagpasalamat si Monado sa kanila at nangakong mag-iingat kaya't nagpasya ang kambal na Diyos na umalis. Sinabi nila kay Monado na nakalabas na si Yama, sinasarhan ang mga portal at umalis na pagkatapos noon. Nag-aalala na ngayon si Monado kaya sa halip na umuwi sa karaniwang ruta, nagpasya siyang dumaan sa shortcut. Sa daan, nakita niya ang isang luma at sirang dambana na umagaw sa kanyang pansin. Bigla, dalawang di nakikitang espiritu ang bumulong sa kanyang tenga na dapat siyang lumayo sa lugar na ito ngunit parang bahagyang nabingi si Monado sa mismong sandaling iyon at hindi pinansin ang kanilang babala. Patuloy siyang nakatitig sa dambana na parang tanga nang bigla, bumukas ang tarangkahan ng dambana at nagsimulang higupin siya ng isang portal papasok. Hindi makatutol si Monado sa paghila kaya nagpa siya ang Phoenix na tulungan siya. Lumukso ito mula sa kanyang bag at nagbago sa marilag nitong anyo, ngunit ito ay pangunahin para sa pag-ani ng aura. Naubusan ito ng kapangyarihan halos kaagad at bumalik sa anyo nitong sisiw upang mahigop sa portal kasama si Monado. Nagising sila sa isang kagubatan kung saan tinatakpan ng lumot ang buong lupa. Nahihirapan si Monado huminga sa banal na lupain kaya nagsimula siyang maghanap ng labasan ngunit napansin niya ang maraming kahoy na kahon sa lupa. Naalala niya na minsan ay binanggit ni Yama ang tungkol sa kung paano sinasalamin ng sagradong lupain ang isip ng ang kanilang mga tagalikha at ito ang lugar na pinakakomportable sila. Isip ni Monado na ang lumikha ng lugar na ito ay tiyak na mahilig sa mga kahon nang bigla siyang makakita ng isang malaking yungib sa harap niya. Pumasok siya sa yungib at napansin na masiksik at maanghang ang hangin doon. Patuloy siyang naglakad sa kabila nito at kalaunan ay nakakita ng isang babae na natutulog sa loob ng yungib. Si Monado ay nagpanik ng kaunti ngunit pagkatapos ay naisip na siya marahil ang lumikha ng banal na lugar na ito. Bigla na lang nagising ang babae at nagsimulang magreklamo tungkol sa kakulangan ng bentilasyon ng kanyang yungib, ngunit sobrang tamad siya para gumawa ng anumang pagbabago tungkol dito. Tinawag ni Monado ang tamad, walang ganang kontrabida at tinanong kung siya ang Diyos na lumikha ng banal na kahariang ito. Ang babae ay umayon at pagkatapos ay nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang tao rito. Napansin niya pagkatapos si Phoenix sa belt bag ni Monado at lalo pang nalito. Muli niyang tinanong si Monado kung naliligaw ba ito dahil hindi niya ito tinawag dito. Sumagot siya na maraming portal patungo sa mga iniwang banal na kaharian ang nagbukas sa mundo at nasaktan ang Diyosa nang marinig ito dahil hindi niya iniwan ang kanyang tahanan. Bigla niyang napagtanto na hamina ang kanyang kapangyarihan at pinatunayan ito ni Monado, na nagsasabing na ang kanyang dambana ay pinabayaan.
Bamantong hininga ang Diyosa nang makita yon, ngunit hindi naman niya gaanong pinapansin ang pagsamba ng mga tao sa kanya. Bigla niyang napansin na taglay ni Monado ang kapangyarihan ni Fujin at tinanong siya kung maaari niyang pasinggawin ang kuweba para sa kanya. Nagulat siya sa kahilingan, ngunit nalaman niya na mahigit 1,000 taon nang hindi napapasingawan ang kuweba ng Diyosa. Sinabihan niya itong magsimulang magtrabaho habang siya ay bumalik sa pagtulog at nagtanong si Monado kung ibabalik niya ito sa bahay kapag tapos na siya. Sinabihan ng Diyosa si Monado na tigilan na siya sa pangungulit dahil malinaw naman na ibabalik niya ito, at pagkatapos ay bigla siyang nagbukas ng portal. Masaya si Monado na makauwi siya ng napakabilis, ngunit sinabi ng Diyosa sa kanya na ito ay dahil sa pagtatapon niya ng mga kahon na gawa sa kahoy. Hindi nagtanong si Monado at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hangin upang ipadala ang mga kahon sa portal habang ang Diyosa ay nagpapahinga lamang at pinagmamasdan siya. Kasabay nito, nililinis ni Yama at ng kanyang mga minion ang mga inabandonang banal na kaharian na bumubukas sa kalangitan. Kapag natapos na sila, sinabi ni Yama sa kanyang mga minion na kailangan nilang iligtas si Monado ngayon. Nagulat ang mga minion nang marinig ito, ngunit sinabi ni Yama sa kanila na kanina lang narinig niya ang Phoenix na humihingi ng tulong. Naghanda silang hanapin at iligtas si Monado nang biglang, mas maraming portal ang lumitaw sa kalangitan at ang mga ito ay patungo sa bahay ni Monado. Inakala ni Yama na mahirap harapin ang lahat ng ito ng mabilis, ngunit sa kabutihang palad, lumitaw sina Fujin at Raijin noon din at winasak ang mga portal gamit ang kanilang kapangyarihan. Inalok nila ang kanilang tulong at natuwa si Yama na makasama sila sa pangkat. Sinabi ng kambal na Diyos na maaari siyang magpahinga kung gusto niya, ngunit sa halip ay nagsimulang mag-aura farming si Yama at sinira ang isang bungkus ng mga portal sa isang dagandong. Samantala, sa kuweba, natapos ni Monado ang paghulog ng lahat ng kahon sa portal at ang Diyosa ay masaya sa doon. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing reklamo tungkol sa kalidad ng hangin sa kuweba ay nananatiling hindi nalutas. Si Monado ay may mabilis na solusyon para doon at ginamit niya ang maraming dahon ng camphor mula sa kanyang hardin upang paalisan ang masamang hangin na namuo sa loob ng kuweba. Ang Diyosa ay lubos na humanga rito at tinanong si Monado kung ano ang mga dahon na yun. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sagradong puno ng camphor sa kanyang hardin at tinanong siya ng Diyosa kung lagi ba niyang dala ang mga dahon. Kinumpirma niya, sinabing ang mga dahon ang nagligtas sa kanyang buhay kanina lang kaya palagi niya itong dala. Masayang tinanong ng Diyosa kung mayroon pa siyang ganoong mga dahon dahil gusto niya ang mga iyon at siya ay masayang ibinibigay ang mga ito sa kanya. Ang Diyosa ay sinisinghot ang matapang na amoy ng isang dahon at pagkatapos ay nagpasya na pasalamatan si Monado para sa kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Bago pa man siya makasagot sa mungkahi na yon, itinuro ng Diyosa ang kanyang daliri sa ulo ni Monado at walang kawad na inilipat ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Tinanong siya ni Monado kung anong uri ng kapangyarihan yun at sumagot ang Diyosa na ito ay ang kapangyarihang magselyo ng mga bagay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapangyarihan ay kayang selyuhan ang mga bagay na hindi nakikita tulad ng negatibong damdamin, mapanghamong pagnanasa, supernatural na kapangyarihan at ang iba pa. Sinabi niya na gamit ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang selyuhan ang mga bagay na tulad yun sa anumang nais niya. Sa wakas ay nauunawaan na ni Monado kung para saan ang lahat ng mga kaong kahoy at kinukumpirma ng Diyosa na nagsasabing idinadalangin siya ng mga tao upang ibuklod ang kanilang mga negatibong damdamin o hangarin, kaya ikinakaon niya ang mga ito sa mga kaong kahoy. Sinasabi niya kay Monado na hindi niya kailangang gumamit ng mga kaong kahoy at maaaring gumamit ng anumang sa tingin niya ay maginhawa. Nilinaw din niya na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan at kung magsanay siya ng husto, maaari pa nga niyang isara ang kapangyarihan kung ayaw niya ito. Inaantok ang Diyosa habang sinasabi ito at nagsisimulang makatulog sa gitna ng pangungusap na nagdulot ng pagkakataranta ni Monado. Sinusubukan niyang gisingin ang Diyosa dahil kailangan niyang makahanap ng labasan, ngunit siya ay tuluyan ng malalim na natutulog para tulungan siya. Nagtataka si Monado kung magandang ideya bang sapilitang gisingin ang isang natutulog na Diyos nang bigla, narinig niya ang boses ng mga alagad ni Yama habang sumusulpot sila mula sa isang puting portal. Natutuwa siyang makita sila at mabilis na lumabas mula sa banal na kaharian gamit ang portal. Humihingi ng paumanhin ang mga alagad sa tagal bago siya masagip dahil abala sila. Sinabi nila na sigurado daw na labis na na-stress si Monado at sumagot siya na kasama niya ang isang napakatandang tamad at walang gana.
Sinabi niya sa mga alagad na binigyan siya nito ng kapangyarihang magtatak ng mga bagay at sumagot sila na siya. Siguro si Amaterasu yun. Labis na nagulat si Monado nang marinig ito dahil si Amaterasu ang diyosa ng araw, isa sa mga pangunahing diyos sa mitolohiyang Hapon, at hindi niya kailanman naisip na ganoon ito. Gayunpaman, naglakad sila pabalik ng bahay at tinanong ni Monado ang mga alagad kung paano nila siya nakita. Sinabi nila sa kanya na ang sigaw ng Phoenix ang nagbigay sa kanila ng ideya ng kanilang huling lokasyon at naiintindihan na ngayon ni Monado na hindi ito naging Super Saiyan para lang mag-aura farm. Sinabi ng mga alagad sa kanya na pasalamatan din ng mga espiritu ng hangin dahil ginabayan sila nito papunta rito. Nalito si Monado sa sinabi nito kaya tinanong siya ng mga alagad kung wala siyang narinig bago yun. Napasok siya sa loob ng banal na kaharian. Naaalala niya ng malinaw ang mga tinig na nagbabala sa kanya tungkol sa panganib ngayon at sinasabi ng mga alagad na siguro mahirap para sa kanya na mapansin sila ngayon, ngunit kailangan niyang mag-focus at makikita niya sila ng malinaw. Sinunod ni Monado ang kanilang payo at nag-focus ng buong lakas. Naririnig niya ang mga tinig ng mga espiritu ng hangin na nagsasabing masaya sila na nakaligtas siya. Hindi pa rin niya sila nakikita, ngunit pinasalamatan niya ang mga espiritu ng hangin sa pagtulong sa kanya na makabalik mula sa banal na kaharian. Di nagtagal, nakauwi si Monado na may dalang matamis para sa lahat at nagulat siya nang makita na si Yama ay bumalik sa kanyang anyong tuta matapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sinasabi niya na kung kakainin niya ang mga panghimagas na dinala ni Monado, kaagad niyang mararating ang kanyang maluwalhating anyo. Nagkomento si Monado na napaka-cute niya kapag maliit siya at siya ang perpektong sukat para makipaglaro sa ibang mga Diyos ngayon. Gayunpaman, hindi natuwa si Yama nang marinig yun at sinabi niya kay Monado na siya ay isang iginagalang na Diyos ng bundok at hindi isang tuta. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.